Via Dolorosa Grotto, o mas kilala sa tawag na kamay ni Jesus Shrine. Isa itong Roman Catholic Church at isa na rin tourist spot ng bansa. Sa pamumuno ni Father Joel Fowler at ng mamayan ng Lokban, Quezon, ay naitayo ito noong 2002 at may lawak itong kalupaan na 5 hektarya. Napapaloob dito ang Garden of Eden, Noah's Ark, simbahan at mga kapilya. At syempre yung landscape design na talaga namang nakakamangha kung saan matatagpuan sa tuktok nito ang estatwa ni Panginoong Hesukristo na may taas na 50 foot. At bago kayo makarating sa taas ay meron itong 300 steps mga kakambyo. Kaya tara, samahan nyo akong i-explore natin ito. Let's go! Munting paalala lamang mga kaibigan, bago kayo umakyat ay siguraduhin na sa mabuti ang inyong kalusugan at nasa kondisyon ng inyong mga katawan. Magbaon na rin kayo ng maraming tubig at pamaypay. Dahil sigurado ako, bago mo marating ang estatwa ni Panginoong Hesukristo na mayroong taas na 50 foot, ay talaga namang pagpapawisan ka at mapapagod ka mga kakambyo. At ang ambience ng landscape design na ito ay kinuha sa Biblia mga kakambyo. At andito na nga tayo sa unang palapag kung saan makikita mo yung isang fish pond. Dahil sa mga puno sa paligid ay sigurado akong makakalanghap ka ng sariwang hangin. At dito sa ikalawang palapag ay makikita mo ang The Last Supper na kung saan kasalo ni Hesukristo ang 12 apostol na sina Matthew, Bartolomeo, Thomas, Andrew, Judas Iscariote, John, Peter at Jude at ang 2 James. Ang huling hapunan ni Hesukristo bago siya ipako sa cross at mamatay. Nang dahil sa ating mga kasalanan, kung kaya inako niya ang kaparusahan na dapat ay nasa atin. Kaya dapat mo itong suklian sa paggawa ng kabutihan. At dito sa ikatlong palapag naman, ay makikita mo ang pagdakip kay Hesukristo ng isang Hudyo. Diba mga kakambyo? Yung hindi niya kasalanan ay siya yung nag-suffer dahil sa pagmamahal niya sa mga tao. Kung ikaw ay naniniwala sa pagsakripisyo ni Hesukristo upang tayo'y maligtas, ikaw ay magpasalamat at gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Dito sa sumunod na rebulto mga kakambyo, makikita mo kung saan nilalagyan na ng koronang tinik, kung saan nagsisimbolo ito ng korona ng tagumpay at korona ng pighati. At ang kanyang kakayanan na kayang paghilumin ang mga tao. At dito naman sa ika-4 na palapag ay makikita mo na pasan-pasan ni Hesukristo ang isang malaking cross na dahil sa ating kasalanan. At habang pasan-pasan niya ang cross, ay nahampas pa siya ng mga Hudyo ng latigo. Gaano kasakit yun mga kakambyo. At dito sa sumunod na rebulto, ay makikita mo na bumagsak si Hesukristo dahil sa bigat ng cross. At may isang taong lumapit kay Hesukristo upang siya ay tulungan. Kilala nyo ba kung sino yung taong lumapit sa kanya? At dito naman sa ika-5 palapag ay pasan-pasan na ng tao ang cross ni Jesus. Siya ay si Simon ng Cyrene. Kabilang siya sa 12 apostol ni Hesukristo. Kilala rin siya sa tawag na Simon Cananeo. At tinawag din siya ni San Lucas na Simon ng mapagmalasakit. O, diba mga kakambyo? Yan po yung imahe ni Birheng Maria na ina ni Hesukristo mga kakambyo. Na nag-iisang inang Birheng Maria. So dito naman sa sumunod na rebulto mga kakambyo, andyan po at lumapit na dyan si Birheng Maria kasama ang iba pang mga kababaihan upang palakasin ang kalooban ni Hesukristo mga kakambyo. At dito naman, makikita nyo dyan yung mga tao ay talagang nanampalataya mga kakambyo. Kumbaga, vigil kung tawagin yan mga kakambyo. So napapansin nyo dyan, may mga madadaanan tayo ng mga kagaya ng ginagawa nila mga kakambyo.
At dito na nga tayo sa ika-6 na palapag. Kung makikita yung rebulto mga kambyo, kung saan pinapako na si Kristo. At ang nag-utos ng pagpako kay Kristo ay si Poncio Pilato mga kambyo. At dito makikita natin na 3 po mga kambyo ang nakapako sa cross. Ang dalawa dyan ay 2 magnanakaw. Na ang sa kaliwa ay si Justus. At ang sa kanan ay si Dismas mga kambyo. Yan 2 magnanakaw mga kambyo. At alam nyo ba kung saan ipinako si Jesucristo? Sa labas ng Jerusalem na kung tawagin ay Place of the Skull o lugar ng mga bungo mga kambyo. Kung nakatawagin ay Calvary or Golgotha mga kambyo. So andito na tayo ngayon sa ika-7 palapag kung saan, ayan na nga po, yung 3 nakapako sa cross. Sa gitna, si Jesucristo at ang 2 magnanakaw na si Justus at Mistas mga kakambyo. So dito na rin namatay at nilibing si Jesucristo mga kakambyo. At andito na tayo sa ika-8 palapag kung saan dito mo makita ang libingan ni Jesucristo mga kakambyo. Pagkatapos ng 1 linggo ay nadiskubre ni Maria Magdalena na wala na sa libingan si Jesucristo. At doon naalarma ang lahat ng apostol ni Jesucristo. Pinuntahan nila ang libingan, ngunit ang nakita lamang nila ay ang mga damit na suot nito. At pagkatapos nga ng 1 linggo ay si Jesucristo ay muling nabuhay mga kakambyo. At ang lahat ng nanampalataya sa kanya ay dinala niya sa kalangitan, kung saan ang tinatawag na paraiso mga kakambyo. So ang sinasabi rito, pag gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa at nananalig ka sa kanya, sigurado akong sa langit ang punta mo mga kakambyo. At andito na nga tayo sa huling palapag kung saan nandito ang malaking estatwa ni Jesucristo na may taas na 50 foot mga kakambyo. So, at dyan po sa may pinapatungan ng rebulto ay marami pong nagdarasal dyan mga kakambyo, yung mga nananampalataya.